Nakakadiri naman kasi. Ayoko, hindi ko yun lilinisin. Baka naman madala yun ng pagbuhos-buhos lang. Yak! Hindi na nga. Ginawa na nga ni Manang Lulit lahat. Kailangan doon bombahin. Ibomba mo na yan. Yak! Paano yan kapag tumalsik sa akin ang dumi? Ha? Maligo ka na lang kapag natalsikan ka. Ang daming tubig sa banyo. Ang daming sabon. Ano pa ba? Okay lang yan. Kapag natanggal naman ang bara ng inidoro, lulubog na yan. Kunting buhos na lang at ayun na. Malinis na. Babaran mo na lang ng panlinis. Ganun lang yun kadali. Inuuna mo lang kasi ang kaartihan mo. Madali pala bakit hindi ikaw ang maglinis? Ew! Hindi ko ma-imagine na titingin ako ng matagal sa dumi ng tao na... Hindi ko talaga kayang gawin. Please, iba na lang ang magtrabaho nun. Iniisip ko palang bumabaliktad na sikmura ako eh. Yung wala nga dumi, hindi ko makuskus ang inidoro. Yan pa kaya? Ang baho-baho pa. Kahit yata nakapikit ako, makikita ko yun eh. Ay bahala ka dyan. Sige, unahin mo yung kaartihan mo. Ewan ko kung hindi ikaw ang i-flash ng mga amo natin. Hay, bahala ka na sa buhay mo. Ang pagiging maarte ba ay may binabagayang estado ng buhay? Ang mga kasambahay ba, may karapatan din ba silang maging maarte? Dahil ganon ang laging tanong ni Ray. Lahat ng klase ng kaartehan ay nasa kanya na. Pero nangangamuhan siya sa bahay ng iba. Sadyang bawat naiibang ugali, may dapat na matutunang aral. Ano kaya ang para sa maarte na kasambahay? Aroy! Diyos mio, Marimar! Ano ka ba naman, Re? Ano yan? Ha? Bakit? Pag sabi mo maghugas tayo ng plato, di ba? Anong tayo? Ikaw lang, oy! Yaya ako dito, no? Ang nililinisan ko lang yung gamit ng alaga ko. Saka seryoso ka ba talaga na maghuhugas ka lang ng plato? Ay bakit naman nakagwantis ka na, nakapismas ka pa? At ano ba yan? Parang nakakaputi ka pa ata. Para hindi masira yung mga kamay ko. Kakapaayos ko lang din kasi ng kuko ko eh. Akala ko pa naman dalawa tayong maghuhugas ng plato. Kasi andyan ka na kanina. Akala ko ikaw yung magsasabon, ako yung magbabanlaw. Gaano ba karami yung nakikita mong hugasin, ha? Mukha ba tayong nagtatrabaho sa karinderya para paghatian ang hugasin? Kaya mo na yan. Huwag mong sabihin na hindi ka marunong maghugas ng plato. Hindi kasi ako sanay eh. Ang dirty kasi oh. May mga kanin pa, parang nakakasuka kapag nahawakan ko. Kahit nakaganito pa ako, feeling ko, mahahawakan ko pa rin. Ay, iwan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Umiiyak na yung alaga ko. Bakit kasi ikaw pa yung kinuha ni Nasir eh? Parang dagdag alagain ka rin. Napatingin na lang si Ray nung umalis ang katrabaho niyang si Jelay. Sa loob ng iisang bahay, may dalawang kasambahay. Si Manang Lolit na matagal nang namamasukan sa mag-asawa. Si Jelay na yaya ng dalawang bata at ang bagong kasambahay na si Ray. Kaya kumuha ng bagong kasambahay dahil ang kasambahay ni na Jelay ay umalis na nung nabuntis. Halos 1 linggo pa lang si Ray bilang kasambahay pero halos lagi niyang kasagutan si Jelay na inis sa maarteng tao. Isang araw, naglilinis ng inidoro si Ray. Wala siyang ibang ginawa kundi ang dumuwal. Yak! Ew! Ew! Hindi ko kayang kuskusin tong inidoro. Wala bang ibang gagawa nito? Nagtataasan yung mga balahibo ko. Ayoko. Gawin mo na yan, Ray. Aba, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Ikaw na lang po kaya. Hindi pwede yung ako na lang palagi ang gagawa at kikilos dito sa bahay, ah. Kaya nga kumuha sila ng bagong kasambahay para may kasama ako. Para matapos agad ang gawaing bahay. Kung ako lang pala ang gagawa niyan, anong magiging trabaho mo? Ako na lang ang magtutupi ng mga damit. Mas malakas ka naman sa akin. Ako na ang gumagawa nun. Paano pa kung aalis na ako? Ikaw na gagawa nun lahat. Kahit pagod ka, hindi ka pa muna pwede magpahinga dahil baka maabutan ni na madam yung mga kalat.
Hindi po kasi ako sanay eh. Like, ew! Ganun yung feeling ko po. Hindi ko kaya magkuskus ng inidoro tapos gusto nyo kamayin ko pa para makuskus maigi. Gusto nyo rin na ipabrasyakin yung sahig at mga gilid-gilid. Hindi po ba against na to sa human rights? Ay nako, napapakamot na lang ako sa ulo ko dahil sa'yo. Ano ka ba naman? Ang dami mong reklamo. Ang arte-arte mo. Kung hindi mo naman pala kaya yung ganyan na trabaho, bakit namasukan ka pa bilang kasambahay? Sana, pumasok ka sa opisina. Buti nga malinis pa yung nililinisan mo. Paano kung barado yan, ha? Tapos may lumulutang na dumi ng tao. Baka mahimatay ka. Sige na, gawin mo na yan. Kuskusin mong maigi, ha? Para hindi manilaw yan. Magagalit sa atin kapag naninilaw yung inidoro. Hindi ko po talaga kaya. Bumabaliktad ang sikmura ko. Yak! Kaya mo yan. Hindi ka naman anak ng amo. Bawasan mo yung pagiging maarte. Ilang beses pang dumuwal si Ray habang kinukuskos ang inidoro. Matapos nun, naligo siya ng halos 1 oras dahil kinukuskos at binababad niya ng sabon ang sarili niya. Napagalitan pa nga siya ni Manang Lolit dahil bigla ba naman siyang nawawala kahit na hindi pa tapos ang trabaho niya. Kung gusto niya raw magtagal, matuto naman siyang gawin ang dapat niyang ginagawa. Kung paiirali niya ang kaartehan niya, mas mabuti pang umuwi na lang siya sa bahay nila at magpakaprinsesa roon. Ayaw niya naman. Hindi pa rin alam ng mga kasama niya kung ano bang dahilan kaya doon siya namasukan. Kung mukha namang wala siyang alam sa gawaing bahay. Minsan pa, wala si Manang Lolit. Yun kasi ang araw na wala siyang pasok, kaya umuwi siya sa pamilya niya. Kay Jelay naiwan ang lahat ng trabaho. Be, yung mga labahe ng 2 alaga ko, pauna na yon ha kapag natapos ka dyan sa ginagawa mo. Hoy, bilisan mo naman dyan. Please, ayokong minamadali ako. Ay 3 oras ka na dyan nagpupunas ng bintana ah. Basta. Alam ko na. Umiiwas ka sa ibang trabaho ano. Ayaw mo maglaba. Iiwan mo yon para pagdating ni Manang Lolit bukas, siya na ang maglalaba. Nako, tama na yan. Yang bintana ang pinakamadaling linisan. Maglaba ka na. Baka mamaya makita pa ni Sir na nakatambak yung damit ng mga anak niya sermonan ka talaga nun. Hindi mo pwedeng idahilan na ayaw mo. Trabaho mo yon, uy. Hindi nga ako marunong maglaba. Seryoso ka ba? Sana kasi yung isa na lang ang binigyan ng chance ni na Sir na magtrabaho dito. Yung feeling ko mabilis maglinis ng bahay, hindi maarte. Ikaw na lang kaya maglaba. Kasi mga alaga mo naman yun Uy, ano ka, sinuswerte? Sasahod ka ng maayos habang ibang tao ang gagawa ng trabaho mo? Ay, niknik mo. Maglaba ka dun, oy. Kung hindi, isumbong talaga kita. Kahit na ilang beses pang pinagsabihan ni Jelay si Ray, hindi pa rin talaga ito naglaba. Ang ginawa ng dalaga, itinabi niya ang mga damit para hindi makita ng mga amo niya. Nalaman na lang yun ni Lolit kinabukasan nung pumasok na siya sa trabaho. Kaya ang ginawa niya, si Ray ang inutusan niyang magsampay. Ngayon talaga, ang init sa taas Ubus na kasi yung sunscreen ko. Alam mo, isa pa talaga, kapag napikon ako sa'yo, isusumbong na kita. Isampay mo na yan sa itaas. Hindi mo na nga yan nilaban. Hindi ka ba talaga tinuruan ng mga magulang mo? Yung apo ko na 9 years old, marunong na nga maglaba. Marunong naman po ako, kaso kasi masakit yan sa kamay kapag nagpipiga. Nabababad pa yung mga daliri ko. Maagang kukulubot po. Ayoko naman pangit yung mga daliri ko, no? Ang dami mong dahilan. O siya, isampay mo na yan sa taas. Sayang ang init ng araw. Para kapag natuyo na yan, mamayang hapon, tutupiin na lang. Magluluto na ako para makakain na. Mainit kasi sa taas May payong ba dyan? Magpapayong na lang ako. Ay, naku, kundi ba naman talaga? Ay, bahala ka. Ikaw lang ang nakita kong tao na nakapayong habang nagsasampay. Basta, bilisan mo. May mga lilinisin pa sa loob ng bahay. Mas gusto ko pang kasama yung bata na natututo pa lang sa gawaing bahay Ay, kaka-day off ko pa lang nai-stress na ulit ako. Gaya nga ng sinabi ni Ray, nagpayong siya
Pero mahirap makagalaw kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang magpaaraw. Inis na inis siya. Ang dami niyang nirereklamo na mahal ang sabon niya, na baka mabilis siyang umitim at mahirapan siyang ibalik ang puti niya. Kaya minadali niya ang pagsasampay ng mga damit. Ni hindi niya inayos para mabilis matuyo o kaya kapag humangin ay hindi liliparin. Pinagpatong-patong niya rin. Kaya nung hapon na at kinuha na ni Manang Lolit ang mga damit, nakita nito kung paano niya isinampay. Habang naglalakad pa ang matanda, nakita pa ito ni Jelay. Ano ba yan, Manang Lolit? Nakakunot ba ang noo mo o wrinkles? Eh sino ba namang hindi kukunot ang noo? Eh tingnan mo nga itong mga nilaban ko kanina, hindi natuyo. Yung iba pa nilipad, ayun marumi ulit. Ay bakit? Malakas ba ang hangin sa itaas? Malakas ang hangin sa utak ni Ray. Ay, siya pala ang inutosan mo? Eh para namang walang alam sa buhay yung babae na yun. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Ay, ang stress ko. Isinampay lang talaga yung mga damit. Parang kung ano na lang yung mahawakan niya. Kahit patong-patong na, yun ang ginawa niya. Ang rason niya, mainit daw kasi, matutuyo rin naman daw yun. Nagmamadali rin daw siyang umalis sa initan kasi mahal yung mga skincare niya. Ay, ganun ba talaga mga kabataan ngayon? Ibang henerasyon na ba ng mga kasambahay ang mangyayari sa mga susunod? Magiging kasing arte na ng mga amo? Ewan ko nga po doon kay Re. Alam mo kung anong ginagawa niya ngayon? Ayun, nagluto ka kanina, di ba? Yung plato niya may design pa. Ano bang tawag doon? Plating ata yun? Ewan, basta yung may design daw yung pagkain niya. Kasi hindi daw siya makakain kapag hindi maganda sa paningin niya. Feeling niya raw, cheap. Eh saan ba kasi talaga galing yung batang yun at ganong kaarte? Sa tagal kong nangamuhan dito, siya lang talaga yung unang kasambahay na nakitaan ko ng ganyan. Si Carol, maarte yun pagdating lang sa pagkain. Kasi ang daming hindi kinakain, kaya laging mahirap kasabay. Pero masipag naman yun, ang bilis pa magtrabaho. Akala ko siya na yung pinakamaarte na nakilala ko. Abay may mas malala pa pala. Ay baka naman galing sa mayamang pamilya yang si Re. Ay sana hindi siya nagkasambahay. Ang sabihin mo kamo, spoiled sa magulang, hindi tinuruan kung paano kumilos sa bahay. Inis na inis talaga si Lolit. Kaya kada kikilos si Ray, lagi niyang pinagsasabihan ito. Lagi niya ring bantay sarado ang mga ikinikilos. Kaya walang ibang magawa si Ray kundi ang kumilos. Nagrereklamo pa nga siya na kung bakit parang sa kanya na lang inuutos lahat. Wala naman siyang makuhang kakampi. Kung magsusumbong siya sa amo niya, malamang ay hindi naman siya kakampihan ng mga ito. Hamak naman na mas may tiwala sila sa mga taong matagal na sa kanila. Isang araw, nagkaroon ng handaan sa bahay ng mga amo nila. Ang daming tao, lahat sila pagod. Halos lahat nagmamadali maliban kay Ray. Naabutan pa nga ni Jelay ang dalaga na nasa loob lang ng bahay habang si Manang Lolit ay nag-aasikaso sa labas. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo kaya si Manang Lolit, no? Lalo na yung mga bubuhatin doon sa labas. Kawawa naman yung matanda. Nahihiya ako. Ang daming tao doon, ayoko. Saka tinutulungan ko naman siya. Ako naglilinis dito sa loob ng bahay. Ano rin, sa kusina rin. Ako yung nagsasandok, ganun. Pero yung mga hugasin na plato, mamaya na lang. Kasi hindi ko mahanap yung gloves ko Ang daming tambak, Nahihiya ka sa mga bisita pero hindi sa mga kasama mong kasambahay. Siyempre, bisita sila Tayo, magkakasama na tayo palagi. Hindi kasi ako sanay talaga. Oy, wag kang pahiya-hiya dyan. Bilisan mo na. Lumabas ka na doon. Naglilinis naman ako. Wala kang lilinisin kasi nalinis na yan. Bilisan mo na. Maawa ka doon sa matanda. Saka ang init naman kasi doon. Papawisan lang ako. Hindi ako sanay na pawisan. Nangangamoy usok ako. Kasi iba sa kanila nagyoyosi. Dito na lang ako. Ako na lang magbabantay dyan sa mga bata. Palit muna tayo ng trabaho. Ay, ang galing mo naman. Ano ka, boss? Bilisan mo na. Ikaw talaga? Hindi na naalis ang kaartehan sa katawan mo. Kung hindi pa pipilitin si Ray, hindi pa talaga siya lalabas. Ang kupad niya pa kung kumilos. Kapag papasok siya sa loob ng bahay, ang tagal niya rin bago lumabas.
Anong oras na rin natapos ang handaan, kaya halos madaling araw na rin silang nakatulog. Mabuti na lang sinabi sa kanila na kahit na tanghali na sila gumising at magtrabaho, bilang pakonsuelo na lang din sa nakuhang oras nila na dapat ay nagpapahinga na sila. Kinabukasan, maagang nagising si Ray dahil nga maliligo siya. Halos 1 oras pa naman siya kung maligo. Hindi lang yon, kung ano-ano rin ang nilalagay niya sa katawan niya. Kaya ang arte mo masyado kung ano-ano yung pinapahid mo. Baka mamaya niyan ayaw mo na naman kumilos. Maglilinis lang naman ako ng room ni na sir mamaya, no? Okay na yun kasi bukas naman ang aircon. Ay, ayos ka. O bakit na naman? Meron pa talaga kayong lilinisin doon sa labas. Ang dami pang kalat. May mga suka pa nga nung mga nag-inom. Ew, no. Hindi ko lilinisin yun, no? Ang baho na nga ng amoy ng alak. What more pa kaya kung... Ew! Ayoko isipin. Naduduwal ako. Ay, sinong maglilinis nun? Si Sir? Si Manang Lolit. Ay, sorry ka. Wala siya. Ha? Saan siya nagpunta? Sinama siya ni Madam. Umalis sila. Ay, iwan ko kung saan sila nagpunta pero kasama rin yung mga bata. O di tayong dalawa lang nandito. Di ikaw na lang maglinis nun. Ay, wow, ang galing mo naman. Sorry ka, pero day off ko ngayon. Mga bata lang ang inaalagaan ko, oy. Aalis din ako ngayon, no? Nakita mo ba maliligo na nga ako? Mag-isa ka lang maiiwan kaya wala kang choice kundi maglinis. Sinabi na ni Sir na gusto nila pag uwi nila mamaya, malinis na yung sa labas. Sabihin ko na lang kinulang oras ko. Kasi nga naglinis pa ako ng buong bahay. Ay bahala ka, hindi naman ako ang pagagalitan Ikaw naman, baka mawalan ka pa ng trabaho niyan. Sinubukan pa ng dalaga na pakiusapan si Jelay na tulungan siyang maglinis. Pero hindi ito pumayag. Nakatanggap din ng tawag si Ray sa amo nila na unahin nga niyang linisin yung mga kalat sa labas para pag uwi nila ay malinis na lahat. Kahit nga raw bukas na lang niya linisan ang bahay at kwarto. Wala na siyang ibang pagpipilian. Hindi naman niya pwedeng basta tanggihan ang mga amo niya. Kaya nga siya naroon dahil sa kanila. Inuna ni Ray na kunin ang mga bote ng alak. Diring-diri siya kung maghawak. Kada makakaamoy rin siya ng ayaw niya, naduduwal siya. Hanggang sa kailangan na niyang linisin ang mga kalat ng suka. Grabe naman to. Ew! Kung ano-ano pa yung mga sinuka. Yak! Ang baho pa! Kinikilabutan ako. Ew! 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 Yun lang ang laging bukang bibig ng dalaga. Nung nalinis na niya lahat, naligo ulit siya. Kinuskos ang sarili niya ng halos 3 niyang sabon para lang maalis ang pandidiri niya. Sa mga lumipas na araw, ang dami niyang kaartehan na minsan ay hindi na kinakaya ng mga katrabaho niya. Mabuti na lang mabait sila, kaya hindi siya sinusumbong. Nauutusan naman siya pero kailangan pang takutin o kaya ay bantayan. Ang maganda lang sa ugali niya ay hindi siya maramot, hindi siya dugyot sa gamit, hindi siya magnanakaw. Sadyang nasobrahan lang sa pagiging maarte. Isang araw, habang naglilinis sila ng bahay, huminto siya para maglagay ng make-up. Ay, Diyos ko po! Naisipan mo pa talagang mag-make-up? Nagre-retouch lang po ako. Medyo naging oily po kasi dahil napawisan. Okay na, game na. Okay pa naman po yung kilay ko, no? Pantay siya banda rito sa may dulo. Hindi ko tuloy alam kung maiinis ba ako sa'yo o matatawa. Hindi ka bagay maging kasambahay. Maghanap ka kaya ng ibang trabaho, ano? Yung bagay sana sa kaartehan mo. Bagay naman din po dito kasi laging naka-aircon. Huwag niyo na lang po akong uutusan sa labas. Ay buti na lang pinaalala mo. Ikaw ang mamalengke mamaya, ah? Hindi ako marunong. Ayoko rin po. Anong ayaw mo? Hindi pwede na ayaw mo. Samahan mo ko. Hindi ako marunong mag-commute. Or mag-book na lang ako ng Grab. Hoy, be! 8 minutes lang nasa palengke ka na. Pagtawid mo dyan, maghintay ka ng jeep, makikita mo agad yon. Maraming bumabiyahe nun. Ang arte ha? Grabe talaga. 13 pesos lang ang jeep. Gusto mo pa magbayad ng magkano? Hindi kasi ako sanay na makipagsiksikan Mainit din sa labas. Yung mga tao na kasama ko, hindi ko naman sila kilala. Buti sana kung mag-isa lang ako sa jeep.
Mas napapagod pa kung ipaliwanag sa'yo ang buhay kaysa magtrabaho maghapon dito sa bahay. Basta, ikaw ang pupunta sa palengke. Matanda ka na. Paano ka matututo niyan kung puro kaartehan ang ginagawa mo? Kung hindi ka naturuan ng mga magulang mo, ay sige, kami na ang magtuturo sa'yo. Hayaan mo, ililista ko naman kung anong bibilhin mo eh. Magtipid ka ha. Matuto kang humanap ng mura at tumawad. What's tawad? Sorry. Hanip talaga. Kaya minsan masaya kasama to eh. Napapatawa ka talaga ng walang kahirap-hirap. Tawad! Yun yung kapag sinabi na 50 pesos, tatawaran mo ng 25 pesos na lang. Ay, nakakahiya naman yun. Ay ganun talaga yun. Bibigyan kita ng budget. Dapat matipid mo yun sa lahat ng ipapabili ko. Kompleto ha? Maayos. Huwag kang bibili ng bilasan na isda. Oo nga. Ang bibilhin mong isda yung kasing press niyang blason mo. Teka nga, isusulat ko na yung ipapabili ko. Hindi po ba ikaw dapat yung mamamalengke? Masakit nga ang balakang ko. Hindi ako makakalabas. Kaya mo na yan. Mas bata ka naman kaysa sa akin. Hindi ka kaagad mapapagod. Kahit na anong pagtanggi ni Ray, hindi niya napilit si Lolit na wag na siya ang pumunta sa palengke. Talagang tinuro pa sa kanya kung anong sasakyan niya, anong sasabihin niya sa driver, saan siya bababa at paano siya makakarating sa pamilihan. Kahit na simpleng utos lang ang pinapagawa sa kanya, hirap na hirap siyang gawin ang mga yon. Ang daming pinapahanap sa kanya na kailangan niya pang itanong sa mga tindera kung ano yon, kung saan mabibili o makikita. Sumasakit na ang ulo niya pero kailangan niyang matapos lahat. Ginawa niya rin ang utos sa kanya na tumawad siya kada bibili siya. Nilulunok na lang niya ang kahihiyan na yon. Dahil pakiramdam niya, sobrang hirap ng tingin sa kanya ng mga tao. Hanggang sa napunta siya sa bilihan ng mga isda. Yun kasi ang huling pinapabili sa kanya. Ang baho naman dito. Yak! Ew, ang lansa. Hindi ko na kaya. San ba rito yung galunggong? Ito na lang. Bahala na sila, hindi na ako maghahanap sa iba. Baho! Ew! Ayoko hawakan yan. Yung tindera na lang ang papipiliin ko. Hindi na talaga kaya ng sikmura ko. Akala niya maayos na ang lahat. Pero nung nakauwi na siya, sira na pala ang isda na binigay sa kanya ng tindera. Hindi niya yun nakita dahil umalis naman agad siya pagkatapos ibigay sa kanya. Hindi ka ba talaga marunong tumingin ng sariwa? Tingnan mo nga, may amoy na rin to. Huwag niyo naman pong itabi sa akin na parang maghahalikan na kami ng isda. Kadiri naman po yan. Yak! Anong yak ka dyan? Kinakain to. Sige, linisan mo na lang yung isda. What? Pati ba naman paglilinis ng isda ako pa rin? No! Kadiri yan, no? Ew! Hawakan pa nga lang yan, nasusuka na ako. Ay wala kang choice, kasi iluluto ko yan mamaya. May pinapaayos sa akin si madam. Ako na lang po gagawa nun. Hindi, gawin mo yan. Ayusin mo yung paglilinis ng isda, ha? Nagdadabog pa si Ray na para siyang bata na inuutusan ng ina. Akala niya pa naman ay nakaligtas na siya nung pinapunta siya ng palengke. Parang pinagkakaisahan ako ng dalawang yun, ah. Pansin ko lang, sa akin pinapagawa yung mga mahihirap na gawain. Ang lansa. Kadiri naman talaga. Bakit kasi kakain pa ng isda? Ang baho. Paano ko to lilinisin? Ginawa na lang ni Ray kung anong naisip niyang paraan para malinisan ang isda. Lagas-lagas na nga yun. Kahit ulo, talagang tanggal. Kinaliskisan niya pa ang galunggong dahil sa isip niya kapag isda, dapat ay kinakaliskisan. Kaya mas lalong naglagas yun. Maya-maya pa, nagpunta ng kusina si Jelay dahil kumuha siya ng pagkain ng mga alaga niya. Wow, ang sipag naman yan, ah. Anong ginagawa mo dyan? Ang bula naman ng lababo. Sabi kasi ni Manang Lolit, linisan ko yung isda eh. Linisan? Hanip! Be, ano yan? Manang Lolit, halika po rito. Tingnan nyo naman po ang ginawa nitong si Riz sa ulam natin mamaya. Oh, bakit? Anong nangyayari? Ano yan? Sabi nyo linisan ko. Ang sabi ko, linisan mo. Hindi ko sinabi na labhan mo yan. Bakit mo naman sinabunan ng isda?
Ay, nako naman, Ray. Ang baho po kasi. Ang lansa kaya nilinisan kong maigi. Nasusuka na nga ako kanina. Pero ngayon, okay na po. Iwan ko ba? Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. Sana nilagyan mo na rin ng skincare mo yung isda, ano? Ano kayang iniisip ng mga magulang mo ngayon na pinabayaan ka nilang maging kasambahay? Ay, nakaka-stress ka. Tabi nga, ako na dyan. Lasog-lasog na yung isda, oh. Ano pang iluluto ko rito? Tinik? Sorry naman. Sinabi ko na nga kasi na hindi ako marunong eh. Hindi nga pwede na laging hindi ka marunong. Kung wala kang alam sa gawaing bahay, huwag ka magtrabaho. Umuwi ka dun sa inyo. Sa halip na makakatulong ka, mas dagdag ka pang pasanin. Para kaming may inaalagaan na bata eh. Ano ba naman yan? Buti na lang yung mga alaga ko, mga bata pa talaga. Maiintindihan ko pa eh. Kaloka. O ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Maglinis ka na dun sa labas. Ituloy mo yung ginagawa ko. Hindi na lang pinapansin ng dalaga ang mga reklamo ng mga kasama niya. Kahit naman anong gawin niya, hindi naman maaalis ang kaartehang taglay niya. Ginagawa naman niya ang lahat. Tinatapos naman niya ang kanyang trabaho. Yun nga lang, madalas na may palpak. Hindi naman niya kinakaila na hindi siya marunong sa gawaing bahay, pero ayaw naman niyang umalis sa trabaho. Mukha rin namang hindi niya kailangan ng pera, kaya bakit nga ba siya nagtitiis na mamasukan bilang kasambahay? Yun ang isa sa matinding palaisipan kina Jelay at Lolit. Iniisip nga nila na baka may tinataguan si Ray. Dahil kahit na wala siyang pasok, hindi siya umaalis. Gaya na lamang isang araw. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Ilang buwan ka na rito ah. Parang hindi ko narinig sa'yo na gusto mong umuwi sa bahay nyo. Sa susunod na lang po. Lagi mong kausap yung mama mo. Ayaw mo naman yatang makita. Malayo po eh. Saka ang init. Tagtag po ako sa biyahe. Uuwi rin naman kinabukasan. Sa susunod na lang po. Matutulog na lang po ako. Pero mamayang hapon, pupunta akong mall. May bibilin lang po ako. Ano bang meron sa pamilya mo? Ilan kayong magkakapatid? Bakit hindi ka nagkukwento? Basta po. Kaya mas lalong ginugusto ni na Lolit na mas makilala pa ang dalaga. Siya lang ang ayaw talagang magkwento. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi talaga naaalis ang kaartehan ni Ray. Gaya na lamang noong nagkalat ng dumi ang alaga ni Jelay. Masama kasi ang pakiramdam ng bata, kaya sa higaan nito dumumi. Si Ray ang inuutusan na magpalit at maglinis ng kwarto. Oh, bakit naman ganyan ang suot mo? Para ka namang papasok sa laboratorio niyan. Balot na balot ka pa. At ano yung dala mo? Pabango ba yan? Naglagay na po ako ng face mask, gloves, saka po pambalot sa katawan ko. Kasi baka matalsikan po ako ng dumi. Papabanguhan ko rin muna yung room para pagpasok ko, hindi gaanong maamoy yung mabaho. Ay, grabe ka rin, ano? Sa bagay, hindi ka naman namin mababago. Isa pa, trip mo yan sa buhay eh. Parang ayoko na pumasok sa loob. Yak! Hindi ko kayang hawakan yung sapin. Baka mas masuka ka pag nalaman mong lalaban mo rin yon. What? Ayoko! Hindi ko ma-imagine na yung kamay ko dadampi sa tubig na may... Yak! Ew! Ay, ikaw talaga ang gagawa nun. Ikaw na lang po. Hindi pwede, dahil may iba akong ginagawa. Kaya mo na yan. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Ew! 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 Ang cute mo talaga kapag nandidiri ka, no? Siguro rich kid ka talaga, no? Napaka-feeling independent na tao. Hayaan mo na siya. O sige na, Ray. Pumasok ka na sa loob. Wait! Hindi ako makahinga. Hindi ka talaga makahinga niyan. Ilang patong ng face mask ba yan? Ay mukhang may towel ba yan o tissue pa sa loob? Yung suot mo rin, kahit anong parte ng katawan mo, mukhang hindi mapapasokan ng hangin. Okay lang naman makahawak ng dumi. Normal na sa atin yan. Ang gagawin mo na lang, maghugas pagkatapos. Mag-alkohol ka na rin kung talagang sobrang selan mo. No, hindi ko kaya yun, no. Naiisip ko pa nga lang nangangati na ang buong katawan ko. Nasusuka na talaga ako. Kayo na lang kaya ang gumawa nito. Ikaw, di ba sabi mo kapag tungkol sa alaga mo, ikaw ang gagawa? Yung alaga mo naman ang dumumi eh. Hoy, gawain mo yan, te.
Kaya nga dalawa ang kasambahay para ang focus ko laging sa mga bata ba? Kahit pa sabihin mo yan kina madam, iisa lang din ang sasabihin nila sa'yo. Trabaho mo yan. Hindi ko talaga kaya. Ew! Alam mo, kung ginagawa mo na yan, tapos na sana. Panay ka dyan, ew! 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 Tutulungan ka ba ng ew na yan na maglinis? Kung hindi naman, aba, pumasok ka na sa loob. Ang daming oras na nasasayang. Ang baho nga kasi. O ano gusto mong mangyari? Hintayin na lang yan hanggang sa susunod na taon. Mas lalong babaho yan kung hindi mo pa aalisin. Bilisan mo na dyan. Puro ka arte. Puro ka na lang yak. Ito na naman. Ako na lang palagi sa mahihirap na trabaho. Yak! Kadiri talaga. Bakit kasi ganito? Hindi alam ng dalawa kung maaawa ba sila kay Ray dahil dinig na dinig nila ang pagduwal nito. Hanggang kinagabihan na, para bang diring-diri pa rin si Ray sa ginawa niya. Kaya habang kumakain sila, biglang nagbiro si Jelay. Sakto pa naman na itlog ang ulam nila. Malasadong itlog oh. Naaalala mo ba yung nilinis mo kanina, Ray? Ew! Bakit naman pinapaalala mo pa? Kadiri ka naman. Grabe naman yung kaartehan mo, be. Kwentuhan lang ito, naduduwal ka na dyan. Ay partida niyan wala pa akong sinasabi na kung ano-ano ha. Paano kasi hindi mandidiri yung tao? Alam mo naman na kumakain na nga. Nangingilabot na naman ako oh. Parang bumabaliktad yung sikmura ko. Kadiri talaga. Yak! Huwag niyo na nga akong paglilinisin ng ganun ha. Ew! Tae. Ano ka ba? Tama na nga. Tama na yan, Jelay. Baka magkasakit pa yan kapag hindi nakakain. Huwag mo nang pagtripan. Bakit ba sobrang arte mo? Malamang, babae ako. Anong tingin mo sa amin ni Manang Lulit? Mukha ba kaming lalaki? Grabe ka ah. May jowa nga ako I mean, kayo kasi sanay na. Ayun na nga. Kami sanay na. Ibig sabihin lang nun, masasanay ka rin. Kaya simula ngayon, lahat ng pandidirihan mo, yon ang gagawin mo. Hala, maawa naman kayo sa akin ha. Para namang pinaparusahan niyo ko. Tinuturuan ka lang, hindi yun parusa, no? Isa pa, paano kung nasa ibang bahay ka? Ikaw lang mag-isa at yung amo mo sobrang dugyot, ha? Paano ka na niyan? Maduduwal ka na lang palagi. Paano kung narinig ka niya? Malalagot ka pa sa kanila. Naalala ko nga nun yung dati kong amo. Yung napkin niya hindi niya tinatapon. Talagang iniipon niya lang sa banyo. Kung hindi ko pa kukunin, wala. Nakatiwangwang lang doon. Ibang lahi din kasi yun Nangingitim na nga yung dugo sa napkin Isa pa sa malala, grabe yung kadugyutan niya. Nakatiwangwang talaga kahit na ano. Kahit pa may langaw. May mga maliliit na uod minsan yung ulam sa misa. Kaya hindi ako kumakain ng binibigay niya. Hey, tumigil ka na nga. Ang baboy naman ng kwento mo. Nasa harapan talaga tayo ng pagkain Dapat kapag ganito, hindi tayo nag-uusap ng mga hindi magaganda o kaya mga nakakadiri. Nagsasabi lang siya ng karanasan niya. Dahil kahit naman ako noon, ganun din. Bata pa lang ako, nangangamuhan na kami ng nanay ko. Sinasama niya ako. May iba pa nga, mas malala. Lalo na kapag may matanda kayong kasama. Kahit kumakain ka pa ng nakakamay, kapag tumae yon, lilinisin mo talaga. Yak! Ano ba? O nakita mo na, usapan pa lang hindi mo na kaya. Hindi ka tatagal sa ganitong trabaho. May ganyan din akong karanasan sa matanda. Naalala ko pa nun, kumakain kami, bigla ba namang sumirit? Tama na, ayoko nang marinig ang mga kwento nyo. Awa naman ang sakit na ng sikmura ko. Ay, hayaan mo, sasanayin ka na lang namin. Iniisip talaga ni Ray na siya ang kawawa dahil sa daming inuutos sa kanya ni Lolit. Minsan pa ngang nagtangka siyang magreklamo sa mga amo niya. Hindi lang yun natuloy dahil sinabi ni Lolit na ayaw pa naman ng mga amo nila ang mga sumbungan na ganun. Kung sasabihin niyang pinapagawa sa kanya ang mga trabaho sa bahay, baka mapagalitan lang siya. Dahil ano bang dahilan kaya naroon siya? Para manilbihan at maglinis ng bahay. Kaya wala na naman siyang nagawa. Hanggang sa isang araw, dumating ang isa sa kinatatakutan niya at pinandidirihan niya. May dumating kasing bisita ang mga amo nila.
Sakto na noong nagbanyo ang isa, nagbara ang inidoro. Hindi lumulubog ang dumi, kaya walang ibang kailangang gawin kundi ang linisin yon hanggang sa mawala ang bara. Si Ray ang naatasan na gumawa nun. Ha? No way! Ayoko nga! Kadiri naman yun. Hindi nga ako makatingin sa dumi ng tao pag lilinisin niyo pa ako ng inidoro. Mag-hire na lang sila ng ibang maglilinis. Be, hindi niyo to bahay, ha? Kayo na nga ang na-hire, diba? Alangan namang kukuha pa sila ng ibang tao dyan. Kahit na, hindi ko yung gagawin, no? Si Manang Lolit na lang. Ay, hindi ka na naawa sa matanda. Hirap na nga yumuko yung tao. Nakakadiri naman kasi. Ayoko, hindi ko yun lilinisin. Baka naman madala yun ng pagbuhos-buhos lang. Yak! Hindi na nga. Ginawan na nga ni Manang Lulit lahat. Kailangan doon bombahin. Ibomba mo na yan. Yak! Paano yan kapag tumalsik sa akin ang dumi, ha? Maligo ka na lang kapag natalsikan ka. Ang daming tubig sa banyo. Ang daming sabon. Ano pa ba? Okay lang yan. Kapag natanggal naman ang bara ng inidoro, lulubog na yan. Kunting buhos na lang at ayun na, malinis na. Babaran mo na lang ng panlinis. Ganun lang yung kadali. Inuuna mo lang kasi yung kaartihan mo. Madali lang pala bakit hindi ikaw ang maglinis? Ew! Hindi ko ma-imagine na titingin ako ng matagal sa dumi ng tao na hindi ko talaga kayang gawin. Please, iba na lang magtrabaho noon. Iniisip ko palang bumabaliktad na sikmura ako eh. Yung wala nga dumi, hindi ko makuskus yung inidoro. Yan pa kaya? Ang baho-baho pa. Kahit yata nakapikit ako, makikita ko yun eh. Ay bahala ka dyan. Sige, unahin mo yung kaartihan mo. Iwan ko kung hindi ikaw ang iplas ng mga amo natin. Ay bahala ka na sa buhay mo. Hindi ko talaga kaya. Ay hindi ko na kasalanan yon. Ganyan talaga ang buhay kasambahay. Kahit na anong isipin ni Ray, hindi niya talaga magawang linisin ang inidoro na may dumi ng tao. Pero kahit na anong pagmamatigas niya, siya pa rin ang nag-iisang tao na tinuturo na maglinis. Sinabi pa nga na sana raw bago umuwi ang mga amo nila ay tapos na yon. Natanggal na ang bara at nalinis na ang banyo. Ang ginawa na lang ni Ray, binalot niya ang katawan ng kapote. Naglagay pa ng pangharang sa mukha niya. Halos 5 patong ng face mask. Meron din siyang suot na bota at gloves. Natawa na nga lang ang dalawa niyang kasama pero hinayaan na siya. Kung yun ang paraan niya para matapos ang trabaho niya, pabayaan na lang siya. Halos 1 oras din ang inabot niya sa loob. Mangilang beses siyang narinig na tumitili dahil sa pandidiri, lalo na kapag may tumatalsik na tubig sa kanya. Nagawa niya naman matanggal ang bara ng inidoro at malinis ang buong banyo. Pero matapos nun, nilagnat siya kinabukasan. Hindi siya nakapagtrabaho dahil doon. Habang nagpapahinga siya, dinalan siya ni Jelay ng pagkain. Thank you. Ano to? Tikman mo. Ang sarap ah. Sakto, may sabaw. Si Manang Lolit ang nagluto? Oo, siya lang naman ang marunong magluto. Ay, marunong ako pero hindi kasing sarap niya magluto. Ano nga to? Yang mukha mo para namang kakaiba to. No way, hindi naman to palaka, no? Hindi naman. Pero, sinigang na puit ng manok. What? Ano ka ba naman? Yak! Bakit mo naman ako pakakainin ng puwet ng manok? Ganun na ba ako kasama sa paningin nyo? Ew! Hindi naman kinakain yan. Baka mamaya may tae pa yung puwet ng manok. Joke lang. Uwe mo naman. Normal na sinigang na manok lang yan, no? Ayoko na. May trust issue na ako. Mamaya kung ano na tong pinapakain nyo sa akin. Ay bakit? Masarap din naman yung puwet ng manok ah. Hindi nga naguhugas ng puwet ang mga manok eh. Ibig sabihin, hindi yun malinis. Ewan ko kung bakit nyo kinakain. Ang cute mo talaga. Naglinis ka lang ng baradong inidoro, nilagnat ka na. Ay grabe ka naman. Mas grabe naman yun. Kung alam nyo lang para ako nagkasala ng sobra para parusahan ng ganun kalala. Be, pinaglinis ka lang parusa na agad. Manood ka ng ibang mga kasambahay. Magtanong ka sa kanila. Ay baka lalo kang lagnatin kapag narinig mo ang mga kwento nila. Normal na paglilinis lang yung baradong inidoro. Hindi ka lang siguro pinalinis ng mga magulang mo noon. Kahit nakatira ka mag-isa o nasa bahay ka ng iba, kapag barado, lilinisan mo pa rin. Dahil wala namang ibang gagawa nun. Kahit na,
Natalsikan pa ako ng tubig. Hanggang ngayon, ramdam ko pa yun, oh. Ayan, tingnan mo, namumula to. Kasi kinuskus ko talaga yan eh. Diyan napunta yung tumalsik galing sa inidoro. Okay lang yan. Malayo sa bituka. Sige na, pahinga ka na at kawawa ka naman eh. Baka sabihin mo na wala kaming puso. Mabuti na lang kahit paano maalaga ang mga kasama ni Ray. Hindi pa rin siya pinabayaan ng mga ito kahit pa sabihin na lagi siyang pinahihirapan. Ilang linggo ang lumipas, hindi nababawasan ang kaartehan ng dalaga. May pagkakataon na kapag nag-uusap lang sila, nasusuka siya. Minsan ayaw niyang humawak ng kung ano-anong bagay, lalo na kapag basa o kaya ay sobrang lambot. Gaya na lamang noong naglilinis sila ng isang kwarto. Dati yung bodega, pinapaalis na sa kanila ang mga lumang gamit at ipapatapon. Ililipat din yung ibang gamit sa kabilang kwarto. Gagawin na kasi yung tulugan ng isa sa mga bata. Paghihiwalayin na sila ng kwartong magkapatid. Habang naglilinis sila, may nakita silang patay na daga. Mukhang matagal na yon dahil tuyo na rin. Ray, damputin mo yung daga. Oh, anong gagawin ko? Oy, alangan namang halik-halikan mo. Malamang itatapon mo. Ha? Baka magkasakit ako kapag hinawakan ko yan. Kaya ka nga may suot na gloves, di ba? Ilagay mo sa plastic at unahin mong itapon doon sa labas. Ay, isabay mo na rin yung ibang mga basura. Ayusin mo yung paghawak mo sa mga basura, ha? Oh, ayan. Nako, ayan na nga, nalaglag na. Nagkalat na naman. Ay, nako, sinasabi ko naman sa'yo, Ray. It's not my fault naman po, no? Ay, sinong may kasalanan? Yung daga. Butot balat na nga lang yan eh. Baka mas lalo ka maduwal dyan kung may uod pa yan na malalaki. Paghahawakin niyo po ako kasi ng basura. Saka, ang iyo naman noon kung may uod tapos kukunin mo. Ay aba, ganun talaga yon. Kung hindi mo kukunin, mabubulok lalo at mangangamoy. Buti nga yan maliit lang eh. Kaya siguro hindi rin maamoy sa labas. Hindi rin naman kasi binubuksan tong kwarto na to. Kahit na po, ang iyak pa rin po nun ah. Pulutin ko na lang to isa-isa. Hindi naman butas yung plastic, saka lipat ko rito sa medyo malaki para hindi punong-puno yung hahawakan ko. Yak! Tingnan mo, pupulutin mo nga lang nakapilantik pa yung mga daliri mo. Hay, nagpapatagal ka ng ginagawa natin. Ayusin mo kasi, hawakan mo maigi. Ganito. Ayan, higpitan mo. Kaya nga 5 ang daliri para gamitin lahat kapag hahawak ka. Hindi yung 2 daliri lang. Abay, mahuhulog talaga yan. Yak! Yak! Nakakadiri! Ayoko na! Yak! Paduwal-duwal ka pa dyan. Ayusin mo para hindi magkalat. Baka mamaya niyan dun mo pa yan mahulog sa sala. Sinasabi ko sa'yo, ipapalinis ko talaga sa'yo lahat yan ang nakakamay lang. Bilisan mo! Marami pa tayong aayusin. Ay, dagdag stress pa talaga. Halos maghapon na silang gumagawa sa kwarto na yon. Hindi pa rin maayos ang paghawak ni Ray sa mga basura. Pakiramdam niya kasi ay sobrang dumi raw ng mga yon. Parang may mga mikrobyo na umaakyat sa katawan niya. Baka daw magkasakit ulit siya. Panay naman ang daldal ni Lolit. Natapos naman din nila yon, kaso nga lang, inabot sila ng hanggang gabi. Dapat mabilis lang yon kung hindi sila umuulit ng linis kada may malalaglag na basura si Ray. Pagod na rin siya, kaya agad siyang nakatulog. Kinabukasan, siya na naman ang inutusan na magpunta ng palengke. Wala naman siyang magiging reklamo dahil sinong aasahan niya. Sasabihin na naman sa kanya na matanda na si Manang Lolit. Ayaw niya namang makipag-argumento. Sa pagkakataon na yon, hindi na siya pinabili ng isda dahil baka kung ano na naman ang bilhin niya. Ano to? Katuray? Pagkain ba to? Ay, isda ba to? Para naman ako nasa Pinoy henyo nito sa ginagawa ko. Hindi man lang kasi nilagay kung ano to eh. Kung saan ko makikita. Pinaglalaroan talaga ako ng mga yun. Ay, hello ate. Do you know po what's karutay? Ay, katuray? Meron po kayo? Ayun, buti na lang. How much po half kilo? 68, pero bibigay nyo na lang po ng 62? Ano yun?
Tagalog po ba yan? Nakakaintindi po ba kayo ng Filipino language? 62 pesos. Si ate naman kasi hindi agad sinabi. Pwede namang 62 na lang. Natawa na lang sa kanya ang mga nakarinig sa sinabi niya. Matapos niyang makabili, agad na rin siyang umalis. Ang naging problema niya, araw ng palengke. Ibig sabihin, maraming tao, pahirapan makasakay. Kailangan niya pang makipag-unahan dahil kung hindi siya sisiksik, hindi siya makakauwi. Kung hihintayin niyang maubos ang mga tao, baka hapon na siya makasakay. Mas lalo siyang pagagalitan, baka sabihin pa ay kung saan pa siya nagpunta. Pagka-uwi niya, ang dami niya agad reklamo. Ay, sana bukas nyo na lang ako pinapunta sa palengke. Ang daming tao. Yung upo ko sa jeep, ganyan na oh. Maliit na puwet ko na lang. I mean, half ng puwet ko lang yung nakaupo. Grabe kayo. Pinaparusahan nyo ba ako? Pinabili lang kita. Sige na, maghiwa ka na doon ng sibuyas. What? Ako na naman? Aba, alangan namang mga batang alaga ko. Nagrereklamo ka ba? Okay, fine. Magpapahinga lang muna ako saglit, okay lang ba? Ano bang lulutuin nating ulam? Ampalaya at maglalaga rin ako ng okra. Uy, ang sarap nun ah. Sausaw mo sa bagoong na may sili yung okra. Ew, ampalaya and okra? Anong ew dun? Ay bakit? Huwag mong sabihin na hindi ka kumakain nun. Ang sustansya kaya nun. Ang sarap pa. Kadiri yun no. Yung ampalaya mapait. Yak! Yung okra naman malaway, kadiri din. Puro iyo mga gusto niyong ulam. Paano naman ako kakain yan? Magluluto na lang ako ng egg. Grabe ano? Yung mga amo natin kumakain sila ng ampalay at okra. Yung bagong kasambahay dito parang steak pa ang gustong ulam. Ay panalo. Ibang klase ka talaga re. Ang lala ng kaartehan mo. That's not kaartehan. Kanya-kanya lang talaga tayong gusto sa buhay. Sa ayoko nun eh. Wala kang magagawa. Yun ang ulam. Yun lang ang kakainin natin. Huwag matigas ang ulo mo. Subukan mo rin kasing kumain nun para malaman mong masarap nga. Maghiwa ka na lang dun ng sibuyas. Napakamot pa sa kanyang ulo si Ray. Isa sa ayaw niyang ginagawa ay ang paghihiwa ng sibuyas. Hindi rin naman siya marunong. Sa mga araw na lumipas, tila ba kinikilala siya ng mga kasama niya sa trabaho at kung ano ang pinakaayaw niya, yun ang pinapagawa sa kanya. Nakakaramdam na rin siya ng inis. Sinubukan niyang kausapin ang dalawa pero wala siyang napapala. Kung anong gusto nila, yun ang masusunod. Habang siya, nahalatang walang alam sa buhay, nagiging dahilan pa yon para mapag-initan. Hanggang sa isang beses, habang nanonood siya, may nakita siya. May nagbebenta ng libro na may mga ritual ng iba't ibang klase ng pangkukulam. Meron yung masama, meron din yung para sa kaunting kabutihan. Ang unang pumasok sa utak niya, kukulamin niya si Manang Lolit para naman bumait ito sa kanya. May nabasa kasi siyang ritual daw doon para maging mabait sa'yo ang isang tao. Ang gusto niya lang naman ay umayos ang pakikitungo ng dalawa sa kanya. Iisang tao lang muna ang dapat niyang gawa ng ritual dahil nga sa baguhan pa siya at natatakot din siya. Akala niya nung ginawa niya ang ritual ay walang mangyayari dahil inabot pa nga ng halos 1 buwan bago yun umepekto. Nalaman na lang niya isang araw nung hindi na siya pinipilit ni Manang Lolit na gawin ang ayaw niya. Teka, bakit parang may napapansin akong kakaiba? Anong kakaiba? Yung sa face ko ba? May tigyawat ako, no? Paano kasi nung nakaraan, ang daming alikabok doon sa nilinisan ko? Mga agiw. Halata ba? As in super? Hindi yan, wala akong paki sa tigyawat mo. Ang liit lang yan. Ano pala? Yung bahay? Marumi ba? Huy, naglilinis ako, no? Look, ang pawis ko na nga kasi ang init kanina. Hindi rin. Ano nga? Parang may kakaiba kay Manang Lolit. Like, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag Pero, basta, kakaiba siya. Baka pagod ka lang. Hindi Kapag kausap ka niya, parang ibang tao siya. Kapag naiinis siya sa'yo, parang, basta, hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun. Basta ramdam ko, may kakaiba. Ang tagal na naming magkasama. Ngayon ko lang to napil. Aaminin ni Ray na bigla siyang kinabahan.
Ang dami na agad tumakbo sa utak niya. Kung nalaman na ba ni Jelay o nagkakaroon lang din ng kutob. Agad na itinago ni Ray ang libro na binili niya. Hindi niya naman akalain na magkakatotoo yung ritual. Iisa lang naman ang gusto niya. Ang maging mabait sa kanya si Manang Lolit para hindi na siya laging inuutusan sa mga bagay na ayaw niyang gawin. Bukod dun, wala naman na. Iniisip niyang walang mali dahil hindi naman niya binigyan ng sakit ang matanda. Sa mga sumunod na araw na lumipas, mabait nga sa kanya si Manang Lolit. Sinubukan niya pa nung maglilinis siya ng inidoro na pinakaayaw nga niya sa lahat. "Huwag ka na dyan, Ray. Ikaw na lang ang maglinis doon sa labas ng bahay. Magdilig ka na lang din ng halaman." Sure po ba kayo dyan? "Oo, sige na." Ay bakit po, Manang Lolit? Di ba dapat si Rena ang gagawa niyan dahil hindi nga po kayo gaanong makatagal nakaupo? Ang sakit kamo ng balakang niyo nung nakaraan. "Kaya ko pa naman, saka nakakaawa tong bata na to." Ha? Naaawa kayo sa kanya? I mean, opo, nakakaawa naman siya, kaso trabaho niya yan eh. Pansin ko, parang lahat ng mahihirap na trabaho, kinukuha nyo na. Parang yung mga madadali pinagagawa nyo kay Re. Hindi ba parang may something? Hindi na ba pwedeng maging mabait sa akin si Manang Lolit? Pwede naman, pero hindi ganyan. Iba na kasi ang matatanda. Baka naman may naisip lang siya o kaya may napagtanto siyang bagay, di ba? Naaawa nga siya sa akin. Nagtatrabaho rin naman ako ng maayos, no? Pati yung pamamalengke siya na ang gumagawa. Kasi nga hindi ako marunong. Ilang beses na akong bumili. Yung mga nabibili ko mali-mali naman. Kung hindi nyo sasabihin na mali, luma o kaya may mas maganda pa. Hindi ako pumipili. Di ba kapag ako yung nasa palengke, ang dami mong puna? O ayan, si Manang Lolit na ulit ang gumagawa. Tama na lahat ng binibili niya. Hindi marunong. Ilang beses ka na nga tinuturuan, hindi ka pa rin natuto. Imposible naman yon. Ilang taon ka na nga hindi ka pa rin natututo. Hindi ka naman siguro ganong kabubo. "Huwag na kayong mag-away dalawa. Balik na tayo sa trabaho. Ikaw, Jelay, akala ko ba'y kukuhanan mo ng damit yung mga alaga mo? Baka mamaya dumating si Sir maabutan na parang ang aasim ng mga bata." Oo nga, huwag ka kasi sa trabaho ng ibang tao nakatingin. May trabaho kang pansarili mo, di ba? Kasi nga, hindi ako kumbinsido sa mga nangyayari. Wala ngang ibang nangyayari. Huwag ka na mag-overthink, okay? Game na. Work na tayo. Ay, ang hayahay ng buhay ko. Ganito sana. Ganito kasaya. Masaya ka kasi hindi pa nahuhuli kung anong ginagawang kalokohan. Naging magaan ang buhay ni Ray dahil nga walang naguutos sa kanya sa mga ayaw niyang gawin. Bihira lang naman siyang utusan ni Jelay dahil pwede lang sa kanya ipagawa ang mga may kinalaman sa mga gamit ng mga bata. Pero kapag sa pagdedesisyon gaya ng pamamalengke, si Lolit lang ang pwedeng magsabi nun dahil siya nga ang pinakamatagal na kasambahay. Kumikilos lang ng matagal si Ray kapag wala si Lolit, kapag umuwi ito sa pamilya niya. 2 beses lang naman sa loob ng 1 buwan yun kung mangyari. Sa sobrang kampante ni Ray, para bang siya na rin ang amo nila. Sinubukan pang ang kausapin ni Jelay ang matanda. Narinig yon ni Ray. Akala ko po ba ang sabi mo ituturuan natin si Re? Ano po tong ginagawa nyo? Tinuturuan nga po natin siya, di ba? Yun po ang usapan natin noong una. Hindi po. Sinasalo nyo yung trabaho niya. Gaya kanina, naglilinis kayo. May panis na pagkain. Imbis na si Re ang paglinisin nyo nun, ikaw ang gumawa. Ang pinagawa mo lang sa kanya, ibalik yung laman ng rep. Kayo na rin yung naghuhugas ng plato. Pumapayag kayo na ang gagawin niya, pupunasan lang at ilalagay sa lagayan. Yun lang. Ay paano naman siya matuto nun? Hayaan mo na. Bata pa naman yun. Hindi na po siya bata. Noong nasa edad niya ako, ang dami ko nang alam na gawaing bahay. Hindi ko naman sinasabi na dapat ganun din siya. Kasi hindi naman talaga natin alam kung saan siya galing. Nagtataka ako. May kakaiba sa'yo. Ramdam ko. Hindi tama. Alam mo, baka na-stress ka lang kaya ganyan ka mag-isip. Hayaan mo, makakauwi ka naman na sa inyo sa susunod na araw. Mag-day off ka naman kasi para makita mo rin yung boyfriend mo. Kaya ganyan ka kasi miss na miss mo na siya. Tingnan mo, pagbalik mo,
Hindi mo na maiisip tong ganito. Hayaan na natin si Ray. Napapangiti pa ang dalaga nung narinig niya ang mga sinabi ni Lolit. Madalas kasi na kapag siya ang laman ng usapan, talagang naiinis sa kanya ang matanda. Kung ano-anong sinasabi tungkol sa pagiging maarte niya. Pero nung umepekto na ang kulam ng pagpapaamo kay Lolit, ipinagtanggol na siya nito. Kahit na anong sabihin ng matanda kay Jelay, hindi niya talaga tinatanggap na wala lang yon. Kapag ramdam niyang may kakaiba, alam niya talaga na may kakaiba. Hanggang sa isang araw, Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakalkal yung gamit ko? Ano ba? Umalis ka nga dyan. Ginugulo mo lang yan eh. Katutupi ko lang. Ano to? Anong ibig sabihin nito, ha? Akin na nga yan. Huwag mo kang pakialaman yan. Ay, ano ba yan? Hindi ko to ibibigay sa'yo. Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman ay gumagamit ka pala nito, ha? Saan mo naman to nakuha? Akin na kasi yan eh. Ibalik mo yan sa akin. Pag ikaw ba pinakailaman ko yung gamit mo, matutuwa ka? Ginamit mo to kay Manang Lolit, ano? Kaya ang bait niya sa'yo eh dahil kinukola mo siya. Masama ang mambintang, ha? Bumait nga sa akin yung tao eh. Pagsasabihan mo pa ako ng ano, nakulam na yan. Wala akong alam dyan. Kung wala kang alam, mas lalong hindi ko to ibabalik sa'yo. Akin na nga kasi yan eh. Gamit ko yan. Itong hawak mo, gamit lang naman to sa pangkokolam. Yung mga ritual dito, gamit para sa kung saan saang klase ng itim na mahika. Nag-iimbento ka pa ng kolam, hindi naman to dapat basta ginagawa. Hindi lang ikaw ang mapapahamak dito. Pati na rin yung nireritualan mo. Ano bang alam mo tungkol sa ganyan? Malamang nanood ka lang sa YouTube o kaya sa TikTok. Ay mas may alam naman ako kaysa sayo. Lumaki ako kasama ang mga albularyo. Nasa pamilya namin ang marunong manggamot. Kaya alam at ramdam ko talaga kapag may kakaiba. Hindi ko lang kinuha yung kakayahan na ipinapasa sa akin ng lolo ko dahil gusto kong magkaroon ng tahimik na buhay. Eme ka dyan, para lang may masabi. Ibalik mo na sa akin yan. Kung hindi, magsusumbong ako kina sir. Sasabihin ko nagnanakaw ka ng gamit ng iba. Anong sasabihin mong ninakaw ko? Itong itim na libro na gawa-gawa ng kung sino para makapagpahamak ng tao? Alam mo, yung pag-aaral ng mga ritual at kulam, ipinapasa yung kakayahan na yon. Hindi yon binibili. Kapag ganito, ibig sabihin lang may tinanim din silang ritual. Hindi ka talaga nag-iisip. Ang bigat ng enerhiya ng libro na to ah. Halatang may gustong makuha. Hindi ko to ibabalik sa'yo. Nagalit si Ray dahil sa ginawang yon ni Jelay. Totoo nga na hindi ibinalik ang libro. Hindi lang alam ng dalaga kung anong ginawa ni Jelay. Kung sinira niya ba o dinala sa kung saan. Ang mahalaga, hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Manang Lolit. Mabait pa rin ito sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng problema. Nagiging mainitin na ang ulo ni Manang Lolit. Minsan, bigla siyang nagagalit. May pagkakataon naman na pinapagawa niya kay Ray ang kung ano-anong mga bagay. Kapag galit ang matanda, hindi niya napipigilan ang sarili niya. Kaya maging ang mga amo nila, natatakot na sa inaasta niya. Nababahala si Jelay dahil maaaring maging dahilan pa yon para mawala ng trabaho ang matanda. Pero kay Ray, wala lang yon. Iniisip niya na baka bumabalik na ang ugali ni Manang Lolit, kaya bumili ulit siya ng libro. Ibang ritual naman ang ginawa niya, pero tungkol pa rin sa pagpapaamo. Ngunit sa halip na maging maayos, mas lumala pa. Hindi mo ba nakikita yung mga kalat, ha? Yak! Ano po yan? Hahawakan ko? Yak pala! Oh, ayan! Ihilamos mo yan sa pagmumukha mo! Aray ko! Ang arte-arte mo! Wala kang ibang ginawa kundi magreklamo! Hindi ka na natuto sa buhay mo! Nakakapanakit na ang matanda, hindi lang kay Ray kundi pati sa mga amo nila. Kaya napilitan ng mga ito na paalisin na lang sa trabaho ang matanda. Hindi na rin daw sila kukuha ng ibang kasambahay, kaya lahat ng kilos si Ray na ang gagawa. Wala na siyang ibang pagpipilian dahil hindi naman siya pwedeng tulungan ni Jelay. Lagi kasi itong abala sa mga alaga niyang bata. Hindi rin naman sila nagkakausap ng maayos. Laging natataranta si Ray. Hindi siya marunong magluto. Hindi niya alam kung paano siya maglilinis ng banyo habang nagwawali sa sala habang ginagawa ang utos ng mga amo niya. Siya na rin ang naglalaba,
nagsasampay at lahat ng klase ng gawain na hindi niya inakalang gagawin niya. Nakakapagod yun. Halos buong araw siyang gumagalaw. Hindi gaya nung kasama niya si Manang Lolit. Kahit pasabihin na pinapagawa sa kanya ang mga nakakadiring bagay, may pahinga pa rin siya dahil may nakaalalay sa mga gawaing bahay. Sinubukan niya pang kausapin ang amo niya na baka raw pwedeng magdagdag ng kasambahay pero ayaw na nila. Kaya naghanap ng ritual si Ray sa libro na binili niya. Tumitingin siya roon kung paano niya mapapapayag ang isang tao sa gusto niya. Ngunit bago siya makapagsagawa ng ritual, nahuli na naman siya ni Jelay. Kaya naman pala, hindi na nga makabalik sa katinuan niya si Manang Lolit dahil do sa una mong ritual ay mukhang pinangalawahan mo pa. Hindi ka man lang ba naawa sa tao? Nawala ng trabaho dahil sa'yo. Hindi lang yun. Hanggang ngayon, bit-bit niya yung kung ano mang itim na mahik ang ginawa mo sa kanya. Kanino mo naman uulitin, ha? Ito, para mapapayag sa gusto mo? Kinamadam naman to. Bakit ba ang hilig mong makialam? Akin na nga yan. Pangalawang libro mo na to. Maawa ka naman sa mga tao. Huwag mong sabihin na kapag kinuha ko to, ay papangatluhan mo pa. Bakit mo kasi kukunin yan? Akin yan eh. Hindi ka ba tinuruan na huwag mong kukunin ng hindi iyo? Akala ko ba marami kang alam sa buhay, ha? Bakit pati yun hindi mo pa alam? Ibigay mo yan sa akin, ano ba? Akin kasi yan. Hindi, to sa'yo. Wala kang pag-aari dito. Sa ginagawa mo, ikaw ang mahihirapan sa huli. Kapag na-addict ka sa paggawa ng ritual sa ibang tao, unti-unti lang ding mawawala ang kaluluwa mo. Ibibigay mo sa kung sinong may-ari ng libro na ito. Walang ibang may-ari ng libro na yan kundi ako. Ibigay mo na kasi yan. Bakit? Ikaw bang mahihirapan, ha? Ay kasalanan ko ba kung bakit ka nahihirapan ngayon? Ay di ba ikaw naman ang may dahilan nun? Hindi ako papayag na madadamay ang mga amo natin dahil baka mawalan pa ako ng trabaho dahil sa ginagawa mo. Ay kasalanan mo yan. Bakit kasi ang arte mo? Kilala mo ba ako para sabihin yan? Hindi. Pero ang pagkakaalam ko, kaya sumisiksik ka rito dahil pinalayas ka ng magulang mo. Ay bakit nga ba? Dahil bumagsak ka sa exam. Nagtatago ka rito para hindi ka maging kahihiyan sa kanila. Ano pa bang dahilan mo ko doon? Nagpupumilit kang kaya mo. Nagmamataas ka sa mga magulang mo. Hindi mo nga kaya. Sa halip na matuto ka, ang ginagawa mo, yung mga tao sa paligid mo, ang gusto mo mag-adjust. Hindi ganon. Kaya pala ayaw mo magkwento tungkol sa mga magulang mo. Kaya kapag kausap mo sila, mabilisan lang. Kunwari lang na kinakausap mo yung pamilya mo. Huwag kang umasta dyan na parang kilala mo na talaga ang pagkatao ko. Hindi pa ba sapat itong ginagawa mo para makilala kita? Eh sino bang matinong tao ang maninira ng buhay dahil lang sa tinuturuan siya sa buhay? Ang bait na nga ni Manang Lolit. Napagtyagaan ka na nga niya sa sobrang arte mo. Ganito pa, pinagsabihan na kita. Pinangalawahan mo pa talaga. Hindi pa nga natapos yung sa una meron na naman. Sa ibang tao pa ulit. Wala ka bang awa, ha? Kayo yung hindi naaawa sa akin. Ay paanong kami? Pinagtutulungan nyo naman talaga ako Yung paglilinis ng kubeta, alam nyong ayoko nun. Kapag may pagkain, pinipilit nyong yun din ang kainin ko kahit na ayoko. Kapag may nakakadiring lilinisin, ako pa rin ang gagawa. Lahat na lang ako. Pati yung pagsasampay sa initan, laging ako kahit na kaya nyo naman yun. Be, ano bang trabaho mo? Kasambahay ka. Kahit kanino ka magtanong na tao, hindi ka pwedeng maging maarte kapag kasambahay ka lang. Pwede kung may kaunti kang selan dahil minsan may mga tao talaga na ayaw yung isang bagay o isang pagkain. Pero hindi yun ganyan ka-uwi sa'yo. Yung pagiging maarte mo, pang-amo na. Oh, ngayon wala kang kasama. Ikaw rin ang gumagawa lahat. Dahil yun naman dapat. Yun lang ang tinuturo sa'yo. Kung hindi ka kasambahay, hindi ka naman paglilinisin Ito yung trabaho na pinasok mo. Malamang ito yung gagawin mo. Kapag sinabi ng amo mo na linisin mo yung nagkalat na tae, ay pwede kang masuka, maduwal, mag-inarte, pero hindi mo pwedeng isisi sa iba kung bakit ikaw ang pinaglilinis. Tandaan mo nagbabayad sila para sa serbisyo mo. Kung ayaw mo maglinis ng marumi, umalis ka. Huwag kang manira ng buhay ng taong gusto lang magtrabaho. Tama nga, hindi lang gawaing bahay ang nakalimutan ng mga magulang mong ituro sa'yo. Nakalimutan ka rin nilang disiplinahin. Gusto mo maging independent pero ganyan ka? Paano kung nakatira kang mag-isa sa isang bahay na inuupahan mo? Yung sahod mo sakto para buhayin lang ang sarili mo.
Paano ka maglilinis? Paano ka mamamalingke? Paano kapag barado ang inidoro? Magha-hire ka ng kasambahay? Ganun ba? Hindi yun pagiging independent. Wala akong pake sa mga sinasabi mo. Ibalik mo sa akin yan. Hindi. Ayoko. Ayokong pati trabaho ko madamay sa kalokohan mo. Huwag mo na tong pangatluhan. Ako na ang nagsasabi sa'yo, Re. Ikaw lang ang loge. Kahit na anong sabihin ni Jelay, hindi pa rin nakikinig ang dalaga. Bumili na naman siya sa pangatlong pagkakataon. Pero kada magriritual siya, nakakaramdam siya ng sobrang sakit ng ulo na sinasabi niyang parang ilang beses siyang inuntog sa matigas na pader. Minsan pa, hindi niya natatapos ang ritual dahil naghahalo na ang mga letra. Wala na siyang maintindihan pa. Wala siyang natatapos na ritual ng kulam. Kahit pa yung mukhang madali lang sana. Gabi-gabi na rin siyang hindi makatulog. Laging may bumabagabag sa kanya. Kung ano-anong iniisip niya. Minsan pa nga, pakiramdam niya may bumubulong sa kanya. O kaya, akala niya ay may taong nakatayo sa harapan niya o sa bandang pinto. Nakakabaliw yun. Dahil kahit na anong oras o kahit nasaan siya, may naaamoy rin siyang mabaho. Hindi kaaya-aya na talagang nagpapabaliktad ng sikmura niya. Minsan pa, habang abala siya sa trabaho, hindi na siya magkanda-ugaga. Bigla na lang siyang nakaamoy ng nakakasuka. Kahit din anong hawakan niya, para bang malambot na bagay na nakakadiri. Ang baho! Grabe! Ikaw lang nakakaamoy nun. Ang bango nga kaya ng paligid o. Kung may mabaho niyan, malamang nagrereklamo ng mga alaga ko. Ang aarte kaya ng pang-amoy ng mga yon, kagaya sa'yo. Ang baho talaga. Kadiri! Ikaw nga lang ang nakakaamoy. Ay malay ba namin dyan? Kanina ganyan ka rin. Yung sinigang na baboy, sabi mo, lasang bulok, kaya nasuka ka bigla. Alam mo, mukhang hindi na yan normal. Ayoko na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kinukula mo ko, no? Kakaiba yung amoy. Nalalasahan ko. Kadiri! Aba, wala akong ginagawa sa'yo, no? Bakit naman kita kukulamin? Ano namang mapapala ko doon? Alam mo kung bakit ganyan ka? Ay malamang sa malamang dahil sa ginagawa mo. Ano, bumili ka na naman ng libro. Yon ang sabi ko sa'yo. Hindi ka kasi naniniwala sa akin. Ano ba? Huwag mo nga akong pagbintangan. Hindi ako nang bibintang. Nagsasabi ako ng kung ano yung alam ko. Wala ka nang maluloko. Hindi ako. At mas lalong hindi ang katotohanan. Alam mo kung bakit ganyan? Inuunti-unti kang singilin ang ginagawa mo. Tandaan mo ha, hindi mo kakampi ang itim na kapangyarihan. Kalaban sila na nagpapanggap lang na mabuti sa'yo para maibigay ang gusto mo, habang kinukuha naman nila ang gusto nila. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Kung sana, tinanggap mo na lang ang mali mo noong una, hindi na aabot sa ganito. Alam mo bang, hirap na hirap ang lolo ko na alisin ang kulam kay Manang Lolet. Mabuti na lang nagawang pa ng paraan. Okay na siya, pero nagpapahinga muna dahil ang laking enerhiya ang nawala sa kanya. Hindi ko na kaya yung baho. Nakakadiri. Wala naman kaming magagawa dyan. Gusto mo yan di ba? Ni ayaw mo ngang aminin ang mali mo. Ni ayaw mong humingi ng tawad. Sa halip na magbago ka ng pag-uugali at kelos, anong ginawa mo? Ayan, lapit ng lapit sa libro na nabili mo lang online. Ni hindi ka man lang ba nagtataka, ha? Bakit ka bibili ng sinasabing libro na may mga ritual? Tapos hindi ka natatakot na baka yung nagbebenta nun nirituala na yung binili mo? Hindi mo alam kung anong karga nun. Maling-mali ka na. Ayaw mo pa rin umamin. Ayan, magdosa ka. Kahit na anong gawin ni Ray, ang daming nangyayari sa kanya. Mga misteryo na walang kasagutan. Kahit na anong pabangon niya, mas nangingibabaw ang mabaho na galing sa kung saan. Kahit pa maligo siya, ang baho ng amoy. May kung ano-ano pa siyang nakakapa. Kahit sa pagkain niya, may nalalasahan o natitikman siyang hindi kaaya-aya. Akala niya kaya niyang magtiis at kaya niyang hayaan yon para lumipas. Kaso,
Habang tumatagal, nagmumuka na siyang baliw. Kinausap na rin siya ng amo nila. Hanggang sa susunod na linggo na lang siya pwedeng magtrabaho roon. Natatakot na sila, kaya aalisin na rin siya. Ang sabi pa nga ng amo nila, baka may demonyo na sa bahay na yon. Inaalala nila na baka si Jelay ang susunod, pero sinigurado ni Jelay na hindi yun mangyayari sa kanya. Isang gabi, dilat na dilat si Ray. Hindi siya nakakaramdam ng antok. Anong iniisip mo? Kung ako sa'yo, susuko na ako sa liwanag. Hindi mo yan malalabanan ng ikaw lang mag-isa. Hindi ka rin makakahanap ng tulong kung hindi mo alam kung anong mali mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam na alam mo. Ayaw mo lang tanggapin na yon ang dapat mong gawin. Bahala ka. Kahit na umalis ka rito, dahil nga matatanggalan ka na ng trabaho, hindi ka pa rin tatantanan ng kung anong itim na mahika na bumabalot sa pagkatao mo. Tulungan mo ko, please. Hindi ka dapat sa akin humihingi ng tulong. Hindi naman ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa kanya ka sumuko, wag sa akin. Pero sana, magbago ka na talaga ng tuluyan. Alamin mo muna lahat ng mali mo. Wala kang dapat palampasin na may paninisi sa iba. Habang kaya mo pa at may oras ka pa. Yun ang naging dahilan kaya unti-unting inisip ni Ray ang mga mali niyang nagawa. Hindi lang kina Jelay o Manang Lolit, kundi maging sa pamilya niya. Matigas kasi ang ulo niya. Akala niya ay kaya niyang mabuhay nang walang tulong ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, kaya naman niya pero maraming pagbabago ang haharapin niya. Gaya na nga lang ng sinabi sa kanya ni Jelay. Alam na niya kung saan siya susuko. Nagpunta siya ng simbahan. Isinuko niya ang libro na hawak niya. Talagang mataimtim siyang humihingi ng gabay sa liwanag. Lagi niya yung ginagawa. Hanggang sa unti-unti niyang nararamdaman ang paggaan ng katawan niya. Kasabay ng tila baliwanag na nagbibigay nga ng gabay sa kanya tungo sa pagbabago. Sa mga ginagawa niya, unti-unti niya ring binabago ang kanyang sarili. Tahimik niyang inaaral ang buhay. Kung paano magluto ng maayos, kung paano maglinis ng bahay, kung paano gawin ang mga ayaw niya. Tinitingnan yon bilang pagtanggap ng bagong siya, hindi bilang parusa. Noong sumapit na ang araw na paaalisin na siya, hindi na yun natuloy dahil nakita na nagiging maayos na siya. Kusa na niyang ginagawa ang trabaho niya nang walang pagrereklamo. Ilang araw lang ang lumipas, nakita na naman nila si Manang Lolit. Bumalik ito sa bahay dahil nga pinabalik ng mga amo nila. Manang Lolit, buti naman po at ayos na kayo. Kumusta naman po kayo? Sa awa ng Diyos, eto, maayos na rin kahit na paano. Ang tagal ko kayong hindi nakita ah. Medyo naninibago ako. Baka hindi na ako marunong magwalis niyan. Ikaw pa ba? Kahit nga nagluluto ka kayang-kaya mong maglaba. Yung isang kamay nagkukusot, yung isang kamay naggigisa. Grabe ka naman sa akin. Oh, Ray, kumusta ka naman? Ayos naman po ako. Marunong na po akong tumawad sa palengke. Kaya ko na rin pong maglinis ng isda. Baka Dove pa ang gamit mo panlinis ng isda ah? Hindi po ah. Marunong na talaga ako. Marunong na po yan. Grabe na yan, nakikipagtawaran na po siya sa palengke. Kinuwento niya sa akin, mas grabe pa kung tumawad sa inyo Ako na yung natatakot kasi kulang na lang hingiin na sa tindera. Ay buti naman kung ganon. May nakuhang aral sa akin. Ewan ko rin kung bakit ako pinabalik. Kaya naman pala ni Ray mag-isa. Kita ko nga ang linis naman ng bahay. Iba pa rin po kapag nandito kayo. Oo nga po pala. Gusto ko po mag-sorry sa inyo. Ha? Mag-sorry? Para saan? Sa pagiging matigas na ulo ko po noon. At lalo na po sa pagiging maarte ko. Ano ka ba? Wala na yun. Gusto ko lang naman noon na matuto ka na talaga sa buhay. Yung makikisabay ka sa agos ng mundo, hindi yung lagi kang maarte. Alam ko na pwede ka pa rin maging maarte, pero dapat matuto ka na minsan yung mga iw-iw sa atin. May maganda ring dulot. Gaya nung pag-iw-iw mo sa paglilinis ng inidoro. Para kung sakali sa susunod, kaya mo na yung gawin mag-isa. Mukha namang nakaya mo nga lalo na nung wala ako.
Ang mahalaga sa akin, nakita kong natuto ka at kinaya mo. Ang galing mo nga eh. Salamat po. Mali lang po talaga ako ng akala. Kasi po akala ko noon, kapag sa akin yung pinapagawa, pinagtitripan nyo ko. O kaya po pinaparusahan nyo ko. Parang gusto nyo ako nagagawa ng lahat ng mahihirap. Hindi Hindi naman lahat ng pagtuturo sa'yo ng mga bagay na hirap kang gawin ay parusa na. Minsan, paraan yon para mamulat ka o kaya ay matuto ka. Hindi habang buhay may ibang gagawa ng mga bagay na ayaw mong gawin. Darating din ang panahon na ikaw lang ang aasahan mo. Kapag marunong ka sa gawaing bahay, kahit saan ka magpunta, hindi ka mahihirapan. Kung hindi man yun na ituro sa'yo ng mga magulang mo, kami na lang ang gagawa nun. Kasi kawawa ka talaga kapag wala kang alam sa buhay. Yun na nga po. Ngayon, alam ko na para pala yun sa ikabubuti ko. Salamat po. Nagkaayos na silang lahat. Wala nang sama ng loob si Ray o kaya wala ring galit sa kanya si Lolit. Hindi naman nalaman ng matanda na nakulam siya. Ang akala niya noon ay pagod lang talaga siya at ang daming problema. Naging maayos din sina Jelay at Ray. Nagiging ate ni Ray ang katrabaho niya. Dito siya humihingi ng payo kapag kailangan niya. Kinausap na rin ni Ray ang mga magulang niya. Inayos niya ang relasyon niya sa mga ito. Pinapabalik na nga siya sa bahay nila pero ayaw muna ni Ray. Sinabi niyang tatapusin na lang muna niya ang taon bago siya uuwi sa kanila. Nag-iipon din daw kasi siya. Natuto rin siyang masayang magtrabaho para sa sarili. Noong minsan ngang pumunta siya sa bahay nila, nagulat ang mga magulang niyang marunong na siya sa gawaing bahay. Hindi na siya ganon kaarte. May mga bagay o pagkain lang talaga siyang pinaninindigan niyang ayaw niya. Pero hindi na siya gaya noon na lahat na lang ay puro kaartehan ang gagawin. Masaya ang mga magulang niyang natuto na siya at mas lalong masaya si Ray dahil kaya niya pala talagang matuto sa buhay. Lumipas ang ilan pang mga buwan hanggang sa huling linggo na lang ni Ray sa trabaho niya dahil uuwi na siya sa kanila at magpapatuloy na ng pag-aaral. Aalis si na ma'am at sir, kasama ang mga bata. 3 lang tayo. Akala ko ba off mo? Oo nga, pero hindi ako aalis. Dito muna ako, kasi last day mo na rin naman. Ngayon ba? Hindi po, sa susunod na araw pa. Parang excited naman si Jelay na umalis ako. Parang pinapaalis na ako eh. Sawa ka na ba sa pagmumukha ko? Ay, akala ko ngayon. Okay na yun. Sige, last day na tayong 3 lang maiiwan sa bahay. Alam nyo, dapat magparty tayo rito. Bili tayo ng lulutuin nating pang-ulam. Ay oo, sakto araw ng palengke ngayon. Wow, alam mo na Ngayon excited ka na sa araw ng palengke. Samantalang noon halos isumpa mo yung araw na ganito. Dati yun, kasi ngayon ang daming pwedeng mabili na mura lang. Tara na. Ay tika lang naman, excited yan. Masaya ang araw na yon para sa kanila. May halong lungkot dahil nga aalis na si Ray kung kailan nakasundo na nila ito. Pero alam naman nila na ganun ang buhay. Minsan, may papasok na bagong tao para lang makilala nila. Pwedeng sila ang baguhin ng tao na yon o sila ang babago sa tao na yon. Ang mahalaga naman ay kung ano ang natutunan nila sa isa't isa. Dahil sa buhay, aalis at aalis pa rin ang mga taong minsang naging mahalaga sa buhay natin. Nung araw na yon, nagpunta nga sila ng palengke. Wala silang ibang ginawa kundi ang tumawa dahil grabe nga kung tumawad si Ray. Oh, 60 na lang yan. Sige na, para namang hindi tayo laging nagkikita kapag bibili ng palamig sa labas ng simbahan eh. Hoy, grabe ka naman mambarat dyan. Nakakatuwa ka pala kasama mamalengke Dati tinuturuan lang kitang tumawad. Ngayon ay mas malakas ka pa sa akin tumawad Frenny naman kami nito eh. Favorite nga niya yung buko juice na maraming buko. Sige na, 70 na lang. O diba, bibigay niya rin. Salamat be ha. Yaan mo, hahanapin pa rin kita sa susunod para makatawad ako. Grabe ka na talaga. Ay, ano yun? Basa yung naapakan ko. Ew! Ay, ang arte naman. Ew! Ayoko kasi nung nababasa ang pa ako Kinikilabutan ako. Ay, ano ba yan? Bakit ngayon ko pa nalaman?
Sana pala binabasa ko pa mo nun. Nasa palengke kasi tayo. Ayoko nababasa pa ako kapag nasa labas ako. Doon nga tayo. Yak! Piling ko tuloy nung nakilala ni Manang Lolit si Re. Nakita niya ang sarili niya. Nakita niya kung gaano kaarte. Ay, ano yun? May tumutulo naman dito sa tulda. Yak! Ang baho! Ew! Ah, kami lang pala maarte ha. Feeling ko lahat ng babae talaga maarte. Wala sa edad, wala sa estado. Ay, yak! Oo nga, may tumutulo. Ew! Kader-der! Nagtawanan silang tatlo na para bang sila lang ang tao sa paligid. Kanya-kanya silang iwas sa nakakadiri para sa kanila. Masaya ang mga natirang araw na magkakasama sila. Tila ba kulang ang panahon na magkakasama sila? Sabi nga ni Ray, kung siguro una pa lang maayos na ang simula nila, mas mahaba ang panahon na ilalaan nila para sa mga kulitan. Pero ayos lang naman daw yon dahil kalahati naman ng panahon na magkakasama sila tungkol lahat sa pagkatuto. Hanggang ngayon may ugnayan pa rin silang tatlo. Nasa iisang bahay pa rin namamasukan sina Jelay at Lolit, pero sa susunod na taon ay aalis na rin si Lolit. Pinagpapahinga na siya ng anak niya sa pagtatrabaho. Si Jelay naman, aalis na rin ng bansa bandang Oktubre at si Ray nagpapatuloy sa pag-aaral. Nakatira na siya mag-isa sa bahay na bigay ng mga magulang niya. Bit-bit niya ang malaking aral na natutunan niya habang kasama niya sina Jelay at Manang Lolit. Mga klase ng aral na mukhang bibit-bitin niya habang buhay. Sadyang hindi maiiwasan sa isang tao ang pagiging maarte. Hindi ito nakabase sa kung ano ang trabaho niya o kung ano ang estado niya sa buhay. May mga taong likas na maselan, mapili o ayaw sa maruruming gawain. Wala namang masama roon. Ngunit kapag ang kaartehan ay naging dahilan na para takasan ng responsibilidad, tumangging matuto o ipasa sa iba ang mga gawaing kaya namang gawin, doon na ito nagiging hadlang sa paglago ng isang tao. Hindi nakakabawas ng ganda, dignidad o halaga ng isang tao ang pagpupunas ng mesa, paghuhugas ng pinggan o paglilinis ng banyo. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang lambot ng mga kamay o kinis ng balat, kundi ang kakayahan niyang maging responsable, masipag at hindi umaasa sa iba sa mga bagay na kaya naman niyang gawin. Minsan, ang paghihigpit at pagtulak na gawin ng isang bagay, akala natin ay parte ng pagpaparusa. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga utos, pagsaway at pagtuturo nila ay paghahanda pala para sa mga hamon ng buhay. Dahil baka dumating ang araw na sarili mo na lang ang maaasahan mo. Tandaan, wala namang masamang maging maarte, pero wag hayaang mas manaig ang kaartehan kaysa sa pagnanais matuto. Dahil ang taong marunong gumalaw ng kahit simpleng gawain ay hindi lang nagiging mahusay sa bahay, kundi nagiging mas matatag na harapin ang tunay na buhay. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng tao na sobrang arte at ayaw matuto sa buhay? Ibahagi nyo naman sa amin yan. Kasabay na rin ang inyong opinyon at komento ukol sa ating bagong kwento. Naway may naihatid itong magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga mahal ko.